Isang lalaking mula sa probinsya na nagngangalang Eddie ang matagal nang namamasukan sa Maynila. Bihira siyang makabalik sa kanilang bayan dahil sa kanyang trabaho. Ngumit kahit malayo siya sa pamilya, hindi siya nagpapabaya sa kanyang responsibilidad. Palagi siyang nagpapadala ng suporta para sa kanyang ina at kapatid bilang patunay ng kanyang malasakit. Sa lungsod, kasamang namumuhay ni Eddie ang kanyang nobyang si Sarah. Payak lamang ang takbo ng kanilang araw-araw na buhay. Trabaho ang sentro ng kanilang rutina. Gayunpaman, sa kabila ng pagiging busy, hindi nawawala ang kanilang bardagulan sa kama. Ngunit isang araw, may tumawag na kamag-anak mula sa probinsya at ibinalita ang pagkamatay ng kanyang ina. Dahil dito, ay tuluyang gumuho si Eddie at napaluhod sa matinding sakit. Sapagkat bago pa man niya lubos na mapasaya ang kanyang ina, ito ay pumanaw na. Lalong bumigat ang kanyang dinadala nang hindi rin siya agad makauwi dahil sa isang mahalagang deadline sa trabaho na hindi niya maaaring ipagpaliban. Makalipas ang halos 6 na buwan, napagpasyahan ni Eddie na bumalik sa kanilang probinsya. Subalit bago sila tumungo sa kanilang dating tahanan, minabuti muna niyang dumalaw sa puntod ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, hindi napigilan ni Eddie ang kanyang damdamin habang binabalikan ng mga bagay na nais pa sana niyang naibahagi at mga panahong hindi na mababalik. Matapos ang isang mahaba at nakapapagod na biyahe, tuluyan din nilang narating ang bahay na minsang naging saksi sa paglaki ni Eddie. Pagpasok niya sa bakuran, napansin niyang tila na natili pa rin ang itsura nito sa kabila ng paglipas ng panahon. Habang nasa loob ng bahay, isang hinding inaasahang pangyayari ang labis na ikinagulat ni Eddie. Nakita niya roon ang isang mukhang matagal nang pamilyar sa kanya, si Lila, ang dati niyang kasintahan. Sa unang sandali, pumasok sa isipan ni Eddie ang hinalang maaaring ang sarili ng kapatid ang dahilan ng kanilang paghihiwalay. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, dumating si Brian, ang kapatid ni Eddie. Dahil sa kanyang paghihinala, sinuntok niya si Brian. Mabuti na lamang at dumating si Romel, isang mabait na lalaki na maagap na nagpakalma sa sitwasyon. Kinagabihan, kinausap ni Eddie si Brian upang alamin ang buong katotohanan. Dito niya nalaman na 2 taon na ang nakalipas mula nang muling magpakasal ang kanilang ina kay Romel, isang maalaga at mabuting kasama na nanatili sa kanyang piling hanggang sa huling yugto ng kanyang buhay. Ayon kay Brian, si Romel ang naging tagapag-alaga ng kanilang ina, kaya't pinayagan siyang manatili sa bahay kahit pumanaw na ang kanilang mahal na ina. Pagkalipas ng 3 buwan, nagpasya si Romel at si Lila na subukan ng isang bagong simula bilang magkapareha. 2 linggo pa lamang ang nakalipas mula nang sila ay ikinasal at magsimulang manirahan sa bahay. Dagdag pa ni Romel, wala siyang kaalaman na may nakaraan pala sina Lila at Eddie. Dahil dito, kinausap siya ni Romel ng mahinahon at pinayuhan na maging mas bukas ang isipan, lalo na't kasama rin niya ang kanyang nobya sa pagbisita. Ngulit sa kabila ng presensya ng nobya niya, hindi pa rin napigilan ni Eddie ang kanyang pagkalito at emosyonal na reaksyon. Hindi siya komportable sa ideya na may ibang nakatira mayon sa bahay ng kanilang yumaong ina. Dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman, nasabi ni Eddie kina Romel at Lila na mas mabuting umalis na lamang sila sa bahay. Dahil dito, tuluyan ng nainis si Romel. Mariin niyang ipinaliwanag na siya ang nag-alaga sa kanilang ina sa mga huling buwan ng buhay nito, habang si Eddie ay abala sa lungsod at walang kaalam-alam sa kalagayan ng kanyang ina. Doon niya napagtanto na may mga pagkukulang siyang hindi niya nagampanan bilang anak. Sa huli, nagkaunawaan at nagkapatawaran ng lahat at pinili nilang isang tabi ang mga sugat ng nakaraan upang magsimula muli bilang isang pamilya. Nanatili muna sina Eddie at Sarah sa bahay sa loob ng ilang araw upang sariwain ang masasayang alaala ng kanyang kabataan. Habang naglilibot sa bawat sulok ng bahay, unti-unting bumabalik sa isipan ni Eddie ang mga simpleng sandali ng kanyang paglaki. Ngunit kinabukasan, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Nang makaalis si Romel patungo sa trabaho, biglang nilapitan ni Brian si Lila mula sa likuran sa paraang tila may ibang intensyon bukod sa karaniwang pag-uusap. Agad itong tinanggihan ni Lila. Marahil ay daga ito ng kanyang pagkalito sa damdamin, lalo na't muling nabuhay ang mga alaala ng nakaraan nang bumalik si Eddie. Samantala, habang abala sina Eddie at Sarah sa kanilang bakbakan, naririnig ito ni Lila mula sa may pintuan. Dahil dito, hindi niya napigilang makaramdam ng selos. Sa bandang huli, bumalik siya kay Brian at nagpa siya na pagbigyan ang hiling nito. Kalaunan, si Eddie naman ay nagsimulang
makaramdam ng kakaibang damdamin tuwing nakikita niya si Lila. Sa kabila ng agwat ng edad sa pagitan nila, tila hindi ito naging hadlang upang muling mabuhay ang mga emosyong matagal na niyang inakala na wala na. Kinabukasan, sinubukan ni Lila na kausapin si Sarah at ipinahayag niya na matagal na niyang kilala si Eddie at nagpaabot ng mensahe na sana ay maalagaan at unawain ito ng mabuti. Pagsapit ng hapon, nakita ni Eddie ang isang lumang larawan ng kanyang yumaong ina. Habang nakatitig dito, napalingon siya sa loob ng bahay at napansing abala si Lila sa kusina. Nilapitan niya ito at sinubukang yayain sa bakbakan. Ngunit dahil sa hiya, umiwas si Lila at piniling huwag siyang pansinin. Dahil sa mga pangyayaring iyon, nagpasya si Eddie na magpalipas ng oras at nagyayang mamasyal kasama si Sarah sakay ng kanilang sasakyan. Sa kasamaang palad, nasiraan sila sa gitna ng daan, kaya't napilitan silang bumalik sa bahay nang naglalakad. Pagdating nila, agad na nagpahinga si Sarah sa kanilang silid dahil sa pagod. Ilang sandali lamang ang lumipas nang makarinig si Eddie ng kaguluhan sa labas ng silid. Laking gulat niya nang makita si Romel na mahigpit na pinagsasabihan si Brian. Matapos niyang mahuling nagbabakbakan sina Brian at Lila, mabuti na lamang at hindi na uwi sa pisikalan ng insidente. At pinili na lamang ni Romel na paalisin si Brian mula sa silid. Gayunpaman, hindi pa roon nagtatapos sa mga nangyari ng gabing iyon. Tila binaliwala ang naganap at nagpatuloy sina Romel at Lila sa bardagulan na parang walang anumang kaguluhang naganap. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang isang lalaki na tila kaibigan ni Romel. Pumasok siya sa silid ni Lila at nagbigay ng pera bago umalis si Romel sa bahay. Pagkatapos nito, sinimulan ng lalaki ang pagkain ng tilapia ni Lila. Nasaksihan ni Eddie ang lahat mula sa malayo. Dahil dito, nagtungo siya sa kusina at kinuha ang isang kutsilyo, isang eksenang malinaw na sumasalamin sa matinding emosyon at galit na nararamdaman niya sa sandaling iyon. Pagkatapos, sinaktan ni Eddie ang lalaking parang Gonz sa pelikula ni FPJ na naroroon sa kwarto at dali-daling hinila si Lila palabas. Ginising din niya si Sarah at tatlo silang nagtangkang umalis na lamang sa lugar upang umiwas sa mas malaking gulo. Sa huli, maingat silang nakatakas patungo sa bakuran. Doon, napansin nilang nakaupo si Romel. Nang pumunta ito sa banyo, doon tuluyan at matagumpay na nakalabas at nakatakas ang tatlo mula sa lugar. Mas mainam na panoorin ang pelikula ng buo upang lubos na maunawaan ang tunay na nangyari sa huling bahagi.